Magandang araw mga kababayan ko. So umpisahan natin 'tong talakayan natin sa humihingi nga daw ng saklolo itong si Senator Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At sabi pa nga daw nito, "BBM wala kang personal na galit sa akin, alam ko yan. Sana naman bilang Pilipino protektahan mo din ako." So umpisahan natin 'to. Ano ba sinabi ni Senator Bato de la Rosa ng dumating siya sa Senado kahapon nang gumawa siya ng eksena doon nung pagdating niya, 'di ba nagwawala siya and then sinabi niya na, "I hate this administration." 'Di ba? Tapos ngayon hihingi siya ng tulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. when all the while ang ginagawa ng kanilang alyansa, ang ginagawa ng kanilang panig ay walang iba kundi bardagulin, siraan at balahurain si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakatotoo tayo, 'di ba? Kung ikaw, merong isang tao na bumabalahura sa'yo, lahat ng paninira ginagawa sa'yo, tutulungan mo rin ba 'yun? 'Di ba, for the longest time, ilang taong namumuno si PBBM, ilang taon din nilang sinisiraan. Kaya huwag din magtanim ng galit ang mga DDS kung sinasabi nila dapat tinulungan daw si Digong doon sa kamay ng ICC, 'di ba? At ito nga nangyayari kay Senator Bato de la Rosa, humihingi din ng tulong na proteksyonan itong si Senator Bato de la Rosa. Bakit gagawin ng Pangulo 'yan para sa inyo? Eh, ang ginagawa niyo lang naman, eh, manyurak ng administrasyon. And let's not forget na anong ginawa ni na Senator Bato de la Rosa at ni Digong, itong mga crimes na ito, ay nasa atin pa ang ICC ng mga panahon na yun. Tapos sasabihin nila walang jurisdiction ng ICC. Ngayon na lang yun. Eto din yung nakakainis sa mga DDS. Alam nyo ba na walang pakialam at hindi umiiksena, hindi nang eepal si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga nagaganap na impeachment trial laban kay Buday, laban dito kay Sara Duterte. Wala siyang pakialam at all. Siya pa nga yung nakikiusap sa Kongreso, kung matatandaan po natin 'to, na nakikiusap siya sa mga kongresista na wag na magsampa ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kasi marami pa daw ibang mga bagay ang dapat pagtuunan ng pansin, sa kanya na mismo nanggaling yun. Hindi ko alam kung bakit ang mga DDS palagi nilang pinatutungkulan itong si BBM na si BBM daw ang may pakana ng lahat ng 'to, siya daw ang utak ng pagpapa-impeach kay Sara Duterte kasi threatened daw siya. Threatened saan banda? Threatened sila, baliktad yata kasi. Threatened sila kay BBM kasi ngayon sasabihin nilang weak leader, pero nakikita naman natin ang lakas ni BBM sa pag-iimbestiga kung sino ang talagang demonyo dito sa gabinete niya, 'di ba? Sa mga nakaupo na kongresista, mapakongresista, mapasenador 'yan, nalalaman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gano'n siya kalupit. Etong tungkol dito sa pagpapababa kay Sara Duterte, walang pakialam si BBM diyan, sa totoo lang. So kanya-kanya tayo ng point of view sa naganap na mala-circus na eksena kahapon sa Senado. Pero as for me, para sa akin, ang tingin ko dito 'no, nanaig ang kasamaan pero hindi natin alam kung hanggang kailan sila mananaig. 'Di ba? Kasi nagtagumpay silang mapababa si Tito Sen, nagtagumpay silang mapababa si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. At ang nakaupo nga ngayon sa kasalukuyan ay si Alan Peter Cayetano at si Lauren Legarda. God damn it! Sobrang disappointed ko dito kay Senator Lauren Legarda. Well, hindi natin siya mabiblame kasi ang anak din niya ay sangkot sa anomalya. 'Di ba, alam naman natin 'yan, 'di ba? Ang anak din niya ay nangangamoy malansa din, kumbaga. So siyempre, para isalba ang kanyang anak at siguro itong anak din niya, the fact na itong anak nga niya ay napakasumbongero at masyadong mama's boy, 'di ba? Konting makanti mo lang nagsusumbong sa nanay. Siguro pinag-usapan niya ang kanyang ina 'no, na pumanig na dito sa mga DDS na 'to. Kasi nga meron din siyang tinatagong kasalanan kumbaga. Kumbaga parang malinis ang kanyang pangalan. Kailangan niya ang tulong ng kanyang ina, 'di ba? Kasi sa totoo lang, hangga't si Tito Sen ang nakaupo,
Hangga't si Senator Ping Lacson ang chairman ng Blue Ribbon Committee, lahat ng may ginagawang malalansa sa Senado, iimbestigahan ng todo yan. So may pumasok nga din na balita, no, na nagsabi ang prosecutor ng ICC na kahit anong mangyari ay talagang aarestuhin nila. By hook or by crook, aarestuhin nila si Senator Bato de la Rosa. Kasi nga hindi nagtagumpay ang NBI na ma-serve ang warrant sa Senado kahapon dahil nga nagtago, no, under the custody of Senate of the Philippines itong si Senator Bato de la Rosa, which I don't understand kasi nung time na sinerva ng warrant at binasahan ng Miranda rights itong si Senator Trillanes nung kanyang mga panahon, sa loob ng Senate building yun. 'Di ba? So, I don't understand kung ano nang yung rules ngayon. Is it because meron na din kinalaman dahil bago na ang Senate President na si Alan Peter Cayetano na ang nakaupo? Hindi ko alam kung meron bang factor yun kung bakit hindi na naaresto si Senator Bato de la Rosa. So nagte-trend ngayon, yung kumakaripas ng takbo itong si Senator Bato de la Rosa paakyat dun sa Senate Plenary Hall. Now, we don't laugh at other people's misery, no? We don't laugh about it. Pero ginawa siyang katatawanan. No? Kasi nga naman, si Senator Bato de la Rosa, ang angas niya dati. Di ba meron pa siyang Make My Day Trillanes. O eto ngayon, si Antonio Trillanes, nagpunta ngayon ng Senado at tinupad lang niya ang hamon ni Senator Bato de la Rosa. Di ba? Kumbaga kumasa lang siya sa hamon at pumunta nga siya, bit-bit niya ang ICC warrant together with the NBI. Binitbit niya papunta doon sa Senado kasi ina-anticipate na nga nila ang pagdalo ni Senator Bato de la Rosa para sagipin. Alam naman natin lahat na ito ay para sagipin si Buday. So syempre, bilang respeto, naghintay din na mai-release ang warrant nitong si Senator Trillanes. Hinintay talaga niya na mailabas ang warrant at siya nga mismo ang pumunta ng Senado para ibigay, kumbaga. Kasi sinabi ni ano 'di ba ni Senator Bato de la Rosa, kung matatandaan natin, sabi niya, "Make my day, Trillanes." 'Di ba? Pusasan mo ko. Ganun-ganun pa siya, 'di ba? O ngayon, ginawa naman ni Senator Trillanes, 'di ba? Ngayon hindi natin alam kung hanggang kailan siyang pwedeng i-keep, no, under the custody of Senate of the Philippines, no? Pero nagsabi si Senator Marcoleta na kumbaga parang inaano nila, pinaglalaban nila na protektahan ng Senado itong si Senator Bato de la Rosa.